Hi guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. The Devil and Four of Cups. Ang may devil na nagpapalungkot sa'yo, parang nakachin ka. Tinatalian ka ng devil na parang you're under the influence of devil. That's why malungkot ka, malungkot yung buhay mo, matamlay ka. That's why, ayun o, kunwari ito yung devil. Ano to, sinusulsulan ka ng devil? Siya yung may authority over you. Parang siya yung powerful ba na naapektuhan ka din ng mga sulsulan devil sa'yo. Kunwari sinasabi ng devil na magalit ka sa God, magalit ka sa Diyos. Ganun ba? Na Diyos ang may gawa niyan sa'yo, God ang may gawa niyan sa'yo na nagdurusa ka, mga ganun. O kaya ay sinusulsulan ka ng devil na gumawa ka ng masama sa kapwa mo, mga gano'n, no? Gumanti ka, i-harm mo yung iba kasi, kunwari lang ha, i-harm mo yung tao na yun, no? Kasi siya blessed na blessed, ikaw, pinapahirapan, mga gano'n ba? Kaya, ikaw naman, nalulungkot, you feel uncontented, parang, maaaring nagtatampo ka dahil kung ano man yung situation mo ngayon na you feel uncontented, unsatisfied, yung mga ganun ba? Actually guys, halos lahat naman nakaka-experience na may devil. Ano yan, as in na devil talaga na fallen angel yan. Yung sumusulsul sa'yo. Oo, fallen angel talaga na devil. Ano yan, si Satanas ba yan? Yung sumusulsul sa'yo? Hindi. Sino yan? Si Beelzebub ba yan na sumusulsul sa'yo? Si Beelzebub? Hindi si Beelzebub. Si Samael ba yan? Si Samael yung sumusulsul sa'yo. Tingnan natin na. Si Samael. Si Samael guys. Actually yung Satanas na word, parang yung lahat ng mga nag-rebellion sa God, yun ang Satanas na tawag. Yung si Lucifer, gano'n din ba si Lucifer? Ewan ko lang kung isa lang yan si Samael at si Lucifer, hindi ko lang sure. Pero magkaibang pangalan eh. Si Lucifer din ba sinusulsulan ka ni Lucifer? Tingnan natin hindi, si Samael. Si Samael. Kasi si Lucifer ata, ano yan eh. Seraphim yan siya guys eh. Bisan na-research ko lang ha. Sa Google. Si Lucifer ay at sa YouTube. At tinanong ko din si Lucifer kasi seraphim yan siya. Siya nga yung prince ng mga seraphs ng mga seraphim eh. Yung mga dragon, yan yung seraphim. Mga dragons yan sila. Yung shifting sila. Yung kaya nilang maging dragon, nagiging dragon sila. Fiery serpents. Yung mga gano'n, fire, yung parang apoy yan sila, yung mga fiery angels ba. Pero nagta-transform din yan sila. Yung nag-shape-shifting as dragon. Yun yung kanilang form talaga, dragon. Yung seraphims. Kaya yan ang pinaka-powerful, the most powerful angels na klase ng angel, types of angels ng God, diba? Yan ang nagbabantay din sa throne ng God, yung mga seraphims. Kasi mga dragons din sila at bumubugayan sila ng apoy. Pero kaya din mag-transform, kaya din mag-shift ng kahit anong form, kahit na humanoid, ganun. Nagiging humanoid din sila pag gustuin nila, ganun. Ganun naman yung mga angels kaya nila mag-shift-shifting. Pero yung ibang angels, hindi sila makapag-shift-shifting as a dragon.
Kasi mga seraphims lang yun. Yun talaga ang seraphims. O diba, nagkwento ko pa sa yung mga na-research ko. Yung mga nalaman ko, yung iba tinanong ko lang din yan. Sa angels, sa God. Yun. Um, kay Yahweh. Yun. Hindi talaga mawala yung mga devil eh. Yung mga demons naman, mga spirits yan ng Nephilims guys. Yan yung sinisent ng mga devil. Yes, yung mga devil yan yung mga fallen angels, di ba? Yan ang devil, iba yung demons. Yung demons naman ay mga kaluluwa ng mga Nephilims yan. Naman namatay na Nephilims, yung mga giants nung sinaunang panahon na anak ng mga watchers na angels sa mga anak ng tao, sa mga babae. Na sa mga tao, syempre anak ng tao sa mga tao. Yun na yung mga demons, yung kaluluwa ng Nephilims na mga namatay noon. At spirit din kasi yung mga demons na yan na magkaroon ng katawan kasi kaluluwa na lang sila o espiritu na lang sila, di ba? Yan yung mga sinisent na mga devil, yan yung kampon na yan sila nakadilima, syempre. Wala na yan silang sense of right and wrong, napakabaloktot na mga yan. Saan pa ba papanig yung nilipol na nga sila ng God kasi walang sense of right and wrong, puro ko paghasik ng lagim. Talagang they corrupt the humanity. Parang gano'n nung nabubuhay pa yung mga films na yun. Talagang matindi yung masahal pa sa hayop, sa mga beast, yung kanilang ugali. Di ba kinakain nila yung mga tao din? Nung wala na sila makain dahil malalaki sila eh. O, nauubos na nila yung pagkain o pati tao kinakain na nila. No? Mga giants, mga ano daw yun eh, parang tinanong ko dati kay Yahweh kung ano yung, gaano katangkad, kung gaano katatangkad yun. Ano daw parang mga 10-story na building. Mga ganun yung mga 10-story na building, mga ganun yung height. Pero kung sa Google, iba eh, parang masyado mataas eh. Yung sa Book of Enoch, na i-search mo sa Google kasi yung 450 meters of feet. Mga 10 stories na building, mga ganon yung tangkad nila, di ba? Ang tatangkad, ang tataas, ang lalaki pa nun guys, syempre. Alam mo payat. Iba zero payat. Baka ang tataba nga eh, inuubos na nga nila yung pagkain, pati tao kinakain nila. Ayan. Yan ang mga sinisent na mga devil sa mga tao para pumasok sa mga tao. Para syempre guluhin yung utak ng mga tao, para itempt yung mga tao, para kontrolin yung mga tao. Sila na yung may control sa mga pinapasukan nila guys. Kaya yung iba, di ba, yung nagkakaroon ng mga addictions, may demonyo yun. So pag alam yung parang nagiging addict kayo or nagkakaroon ng addiction ba, ganoon, na hindi nyo mahinto, kunwari sa drugs, no? Sa sugal, may demonyo yan, kasi lalo kung wala kayong pangontra sa mga demonyo, ay may demonyo yan. Kaya magpatanggal, meron yung mga exorcist, yun yung mga demons na tinatanggal ang mga nag-exorcist ba, mga pare, pati yung mga servants of God, diba, nakatanggal sila ng mga ganun. Yun na yung demons na tinatawag. Ito devil talaga to, manunulsol talaga yun sila guys. Numero 1 din yan, Samael. Yan din yung naano sa akin dito, si Samael din. Meron pa nga niya na pinapasukan niya yung bunganga ko na kwento ko lang. Pag kumakanta ako, pinapasukan niya yung bunganga ko ng hangin o tuloy ako. Parang nasa limuukan ba ako, silunggo pa. Parang bigla yung pasok ng hangin sa bunganga ko. Tapos, wala na ako ng boses. Parang mapaubo na lang ako, gano'n. Ganon yung ginagawa. Tapos, syempre, iba pang scheme, sulsulan ka niyan. Syempre, devil yun eh. Ganon yun. Pero natural lang daw yun, sabi nung
Kaya nga pumunta ako nun sa manggagamot kasi halata ako at lumalabas na si Samael din. Yung maano din sa akin. Noon, na dumaan, sabi ko kay nanay nung nagpaturok ako kasi nakagat ako ng aso. Ay, hindi naman ako nakagat na ano lang kasi yung ipin, nag-away yung aso tapos hinampas ko yung bunganga at tama sa ipin ng aso ko. Hindi naman ako kinagat, natama lang sa ipin niya, yung daliri ko, nasugat. Matalas yung ipin. Yan, paturok ako, sabi ko, daan tayo doon ay sabi nilang manggagamot na magaling. Patingnan natin kung may devil ba talaga kasi lumalabas sa baraha. Kung meron mang devil na si Samael, kung makita niya na nandyan si Samael nga, ganon. Sabi ko, o elemento. Kasi may mga elemento din eh. Ganon yun pag may mga mission ka. Yun, dumaan kami dun guys. No? Dumaan kami dun sa manggagamot na yun. Wala naman. Wala naman siya napalabas sa akin kahit anong pilit niya. Pantay naman kasi yung daliri ko. Wala namang ano sa loob. Wala naman siya may palabas kasi namaga pa nga yung dibdib ko nun ka. Ginaganyan niya kasi para mapalabas, no? Pero wala talaga. Pantay talaga yung ano ko. Yun nga lang. Siyempre pag devil kasi, more on panulsul yan sila sa tao. Ganun yun. Sabi ko, alam ko sa Samael eh. Hindi ko sinabi na manghula ako. Na nagtataro reading ako. Sabi niya may mission ka kasi may nakatakda sa'yo kaya inaatake ka ng mga kampo ng kadiliman. Yun ang sabi niya. Sabi ko, alam niya nay, sabi ko. Kasi nalaman ko na actually hindi ko sinabi kay nanay na may mission ako na gano'n, na alam ko na sinabi ng God sa akin na gano'n. No? Pero, at gano'n din sa ibang manghula na may nakatakda daw talaga. Pero, lahat naman siguro ng tao may nakatakda, no? May mission, di ba? So, ayun. At, wala namang napalabas, wala naman na ano. Noong araw na yun, nakita sa may ano lang, sa may tayo dito. Yung tawas niya na may gumagawa ng witchcraft sa akin. Pero pantay naman yung daliri ko nun. Naano ko lang yung si Samael kasi lumalabas talaga sa baraha si Samael nun. Ulit-ulit pa si Samael talaga. Kasi may baon naman ako kahit anong pangulam nila. Wala din naman. Hindi naman nila ako mapapatay. Hindi naman nila ako mabibigyan ng sakit. Balik lang yun sa kanila. Sa mamang kukulam na yan. Yan. Sa kanila lang din tatama yun. Kasi may mga pangontra kasi ako. Kasi may pagpabalik pati ako. Kahit ill-wishings nila, balik lang din sa kanila. Pag in-ill-wish nila ako, balik lang din ill-wishings nila. Pati spells nila, balik lang din sa kanila. Pati sumpa nila, balik lang din sa kanila. Sa kanila din ang pasok doon. Yun lang pinunta ko nun dati doon. So ano pa, dahil talagang may mga pangontra din kasi ako kasi alam ko may mga na-atake. Siyempre, kailangan pabayaan ko sa sarili ko, diba? So kung alam niyo may mga na-atake sa inyo ng mga ganyan, maglagay din kayo ng mga kahit mga rosary, basta pangontra na hindi kayo malapitan. Pero pag devil kasi guys, kahit nga yung mga mga chosen ones sinususulan pa eh. Diba yan pa nga inaatake nila pag malapit ka sa God, yun atakihin ka nila. Sulsulan ka nila ng sulsulan. At atakihin ka nila, palalabasin nila na God at Diyos ang may gawa niyan sa'yo. Pero sila yan. Sisiraan nila yung God at Diyos sa'yo. Ganun yan sila guys ha. Kasi napaka-liar ng mga yan eh. Tingnan nyo, pag naka-experience kayo na nakulam kayo, galit kayo sa Diyos.
Experience ko yun dati, galit na galit ako sa Diyos noon dahil kinukulam pala ako noon, guys. Kinukulam na nila ako noon. Pero wala akong alam noon sa mga ganun. Parang hindi ako aware gano'n ba na kung ano indication na nakulam. Galit na galit ako sa Diyos noon na sinisiraan. Actually, mga demonyo lang yan pag sa kulam. Lalo na kung may devil pa, nasulsulan ka ng devil at impluwensya ng devil yung utak mo. Abay, magagalit ka sa Diyos. Para bang Diyos ang sisihin mo sa manangyari sa buhay mo. Pero sila ang may gawa niyan, yung mga devil. O kaya, ituro nila yung ibang tao para magalit ka dun sa ibang tao. Kahit wala namang ginagawa sa'yo. O kaya ay ituro nila yung God, yung Diyos na yan ang may pakana. Yan ang may gawa ng mga nangyari na sigalot sa buhay mo, kapistihan. Yan, ganyan. Kasi sinungaling yung mga devil na yan. Pati yung mga demonyo. Kasi nga, yan ang father of all lies. Di ba yung mga devil? Yung devil. Oh, lalo yan si Lucifer. Kasi sa Samael, numero 1 din yan. Ay, malaglag na ano. Tumatalon. Tingnan niyo guys, ang isda ko lumalang tuloy. Nalipat ko dyan para maluwag. Namamatay kasi dun sa aquarium na maliit eh. Ayun yung mga indication na sinusulsulan ko. Kahit sino. Kahit si Catherine Crick pa na nagtatanggal ng mga demons yung mga tinatanggal yan. At mga spirits, di ba? Sinusulsulan din yan. Kaya hindi nga daw siya naniniwala eh. Kumbaga, nire-reject niya yung masulsulan devil. Kasi nga, ganun talaga yan sila. Manunulsol yan sila. Ganun yan sila. So, pag sinulsulan kayo na atakihin yung kapwa nyo, ay papahamak lang kayo yan. Sisihin mo yung Diyos. Siya may kasalanan yan. Siya may gawa niyan sa buhay mo kung bakit nangyayari yan. Mga ganun. Ganun po yun ha. So ano pa? Ikaw huwag ka malungkot. Mag-recover ka sa kalungkutan, sa sadness. O makontento ka na lang sa kung anong meron ka. Be happy. Maging masiyahin ka. Kasi the more na malungkot ka, dyan ka lalo lapitan ng mga ganyan. At sulsulan ng sulsulan. Palungkutin ka ng palungkutin. Hanggang sisihin mo yung Diyos, yung God, o kung sino-sino pa. Diba? Maliban ako may nangungulam talaga sa'yo. Natural, magalit kasi nangungulam sa'yo. Pero ito devil to ha. Devil. Kagagawa ng devil yan. Wala nag-uutos sa devil na yan. Kusa lang yan sila talaga ng gaganyan. Demons yung na ano ng mga mangkukulam. Demons at mga espiritu ng tao, kaluluwa ng tao. Kaya nga dapat yung mga hawak ng mga witches na mga souls, kasi may hawak din sila mga souls eh, parang inutusan nila, parang inaalila nila ata, ano ba yun? Napanood ko sa YouTube yun. Ay dapat tulungan daw na makawala sa mga witches. Gamit yung pagro-rosary. O kung may nangungulam sa inyo, mag-rosary daw kayo para umina daw yung mga witches, yung kapangyarihan nila. Kasi sa kadiliman yung kapangyarihan nila guys, binigay lang ng devil yan sa kanila. Yung makapagpagana sila ng mga spiritual na gawain nila. Mangyari, yung nangyari in reality ba? Yung gusto nila. Para makalaya na din yung mga kaluluwa daw na hawak ng mga witches na yan. Kasi nakontrol sila ng mga witches, yung kaluluwa ng mga tao. Ganun daw yun. Parang sa YouTube ba? Yun ang sabi ha. So yan. Share ko lang sa inyo kung ano yung alam ko, ganun. So, ano pa? Ang energy mo ngayon, see? Yung mind mo ang gustong kontrolin ng devil na pinapa-depress ka niyan na ang daming kulang sa buhay mo,
hanggang sa ma-insecure ka na lang, hanggang sa ma-stress ka, ma-depress ka, malungkot ka, manamlay, ganun ba? Mag-emote. Ganun. Message na angels for you. Kasi liar talaga yun sila, guys. Yan ang father of all lies. Si Lucifer. Samael, liar din yan. Si Samael naman, ay ano daw yan siya, guys. Yan yun si... Yan yung ano, yung Archangel ata. Yan siya. Archangel. Oh, Archangel. Archangel yan siya. Kagaya ni na Gabriel at Michael, ni Angel Michael, Angel Gabriel, at ni Angel Ragel, mga ganon. Yan ang mga archangel eh. Si Angel Metatron din ata, ewan ko, o archangel yan siya. Pero iba yung seraphim. Yung si Lucifer, seraphim yan siya. Kaya nagiging dragon, di ba? Nagtatransform sa pagiging dragon. Nakapag-shifting ng pagiging dragon. Yung si Leviathan, seraphim yun, subspecies ng seraphim. Di ba? May subspecies pa. Kaya iba siya klase ng seraphim. Sa tubig. Mahirap daw yun patayin. Pero pinatay na ng God yung isang Leviathan. Ewan ko yung isa buhay pa daw. Mag-asawa yun eh. Yung isa pinatay na. Pinatay daw ng God. Kasi sabi ni Yahweh nun, pinatay na yung isa. Patay na daw yung isa. Patay na daw. Yung isa buhay pa. Yung asawa nun buhay. Para hindi sila dumami. Kasi pag dumami, mahirap pa nang patayin. Parang yung God talagang makapuksa dun or siguro mga anak din ng God. Pag angel lang ay mahirapan patayin yun. Hindi nila mapatay pag mga anghel. Hindi kasi yung mga anak siguro ng God, mapatay nila yun. At yung God, no? Or only God yung makapatay doon. Siyempre yung mga anak ng God, powerful din yan. So yan. Si Jesus Christ, mapatay niya din yan for sure yung yung ano na yon, yung Leviathan. Pero yung God ang nagpatay doon. Si Yahweh ang nagpatay daw doon, sabi niya. Kasi nag-generate yun eh. Basta ganun yung Leviathan, hindi siya padaling mapatayin. Mahirap siya patayin. Ganun lang. Yun ang mga nalaman ko sa pagre-research. Tapos tinanong ko din na kung buhay pa ba. Patay na daw yun. Pero may buhay pa na isa, yung asawa ng Leviathan na yun. Yun pa ang buhay. Yung isa, espiritu na lang ng Leviathan kasi patay na nga. Pinakain nga sa mga Hebrews in the wilderness. Yung Leviathan na yun, pinatay na yun. Yung isa, pero yung isa buhay pa. Para hindi sila dumami. Kasi pag nanganak, nako, walang matira sa sangkatauhan. Pati yung kapwa nila anghel, kinakain nila eh. Yung Leviathan eh. Kasi malakas yung Leviathan. Wait lang. Message ng angels for you. Emotional healing. As your heart heals of old and emotional, as your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. So, hinihil pala yung puso mo from old emotional pain. No? Kasi may old emotional pain pa dyan na kailangan mag-heal. At maramdaman mo
Pag na-heal na yung puso mo, yung heart chakra mo, yung, yes, from old emotional pain, na wala na yung pain dyan, magawa mo na makapag-forgive, makalimutan mo rin managawa nila sa'yo, ng mga kasamaan, deceit, injustice, unfair, mga ganon. Maka-move on ka na din, maging magaan na yung pakiramdam mo. Ma-release mo na yung mga baggage, kasi parang baggage din yan eh. Parang nagkakaroon ka ng resentment din yan eh, pagka gano'n, may old emotional pain pa. So, kailangan mahil yan. Makaka-receive ka daw ng new blessings and love. Ayan. Perfect timing. This is the right time for you to move forward. Ito daw yung tamang panahon para sa'yo na mag-move forward. Perfect timing daw to. Na mag-move forward ka na, i-release mo na yung mga old pain, resentment, you choose to heal your heart, na mag-heal ka na, at to live peacefully, mga ganun ba? And, ano pa ang message ng angels sa'yo? Sino ba dito, nag-guide? Sino ang nagbigay ng mensahe na to sa'yo? Angels ba? Angels. Oo, angels. At powerful na angel. Strong. Sino bang angel? Archangel? Archangel daw. Sino mang archangel? Strong, powerful na angel. May authority. Madaming archangel eh. Baka si Angel Michael. Si Angel Michael ba nagka-guide dito ngayon? Hindi. Sino? Si Angel Gabriel? Si Angel Gabriel daw guys. Kaya pala. Ang clear na intuition ko. Charot. Ano pa? Tumalo na naman eh. Pasway ba isda na to? Tumatalon. Oh my gosh. Tumatalon. Parang bangus tumatalon na. Ano pa ang message sa'yo ni Angel Gabriel? Angel Gabriel. Three of Cups in reverse. What's with the Three of Cups in reverse here? Nawala na yung third party. Kung kaya, emotional sa'yo ang person mo. Kung kaya, mag-offer siya ng a cup of love sa'yo. Kung kaya courageous at brave na siya kasi wala na yung third party. Sa connection nyo, kung kaya mag-reach out siya sa'yo, susuyuin ka niya, seryoso na siya sa'yo, magkukumit. Kasi wala na yung third party. Parang tukso yan, temptation yung third party. Ano ba yung third party na yun? Sa sinugo ba ni Samael yun para tuksoin yung person? Tingnan natin. Hindi naman. Hindi naman niya sinugo yun. Kasi may sinusugo din yan sila na tao, guys. Na sa side ng kadiliman ng mga tao. Ganon dito sa mundo.
yung nagpapagamit sa kanila, yung evil doers, mga ganun. Kagaya nung, di ba yung merong beast na may tatak na 666? Ano po ba yun, Angel Gabriel, yung beast na yun na may tatak na 666? Tao po ba yun? Tao ba yun? Hindi siya tao. Ano yun? Demonyo yun. Anak ng demonyo yun na nagkatawang tao. Ganun. Yung beast. Hindi. As in, devil ba yun? Devil. Demonyo. Devil ba yung beast na may tatak ng 666? Devil ba yun? Hindi. Hindi yung devil. Very deceitful. Ano yun? Organization ba yung beast na yun na may tatak na 666? Baka organization. Hindi. Ano ba yun? Anak ng devil yun sa tao. Hindi. Ano yun? Ano yung beast? Bansa siguro yun. Bansa ba yun? Yung beast na yun na may tatak na 666. Tingnan nga natin. Hindi. Group of people. O appointed. Tao. Tao siya na sinugo ng devil. Tingnan natin. Pwede. Upright ba to? Hindi. Hindi eh. Ano tungkol dun sa 666 na beast na yun? Galing na yun sa dagat eh. Ano yan siguro? Kasi yung devil ay si Lucifer, di ba? At sinasamail devil din yan. Ano yan siya? Fallen angel. Fallen angel ba yung 66? Beast na may tatak na 666 na yun? Sa Revelation. Hindi talaga. Parang it's a group of people. Group of people. Grupo ng tao yan, yung beast na yun na may tatak ng 666. Hindi lang daw isang tao. Group of people. Yun ang beast na may tatak ng 666. Group of people. Grupo ng tao. Yun na yung Antichrist. Nag-umpisa na ba sila, Angel Gabriel, na kumikilos ngayon? Ano ba ito? Upright? Ba't tayo ata ipaalam, no? Oo, nag-umpisa na daw sila. Tanong ko lang, chismosa ko eh, sa mga ganyan eh. Nag-umpisa na daw sila na kumilos at magkaisa, mag-unite. Nag-uumpisa na silang mag-unite. Group of people na nag-uumpisa na nga sila with the Ace of Pentacles na gawin in reality yung plano nila, yung gawin na umpisahan na. Nag-unite. Parang they're united. Siguro nag-usap-usap yan. Group of people eh. Di nag-unite nga sila. Hindi lang isang tao pala yan. Akala ko isang tao lang. Group of people daw yan. May tatak sila ng group of people, hindi lang isang tao. Ano pa? Gusto ko lang malaman.
Ano ba? Ano ba tungkol dun sa 666 na yan? Sa ano na yan? Mga antichrist. Yan na nga yun. Mga antichrist yan sila guys. Wag na nga. Tama na nga yan. Etong person mo na to, emotional siya sa'yo ngayon. In love. In love. Yung person mo na to sa'yo ngayon, in love. Hindi naman siya in love sa'yo. Nagiging malambot yung puso niya lang sa'yo. Parang na-attach, naging emotional. Lalo siguro kung pinagpalit ka niya sa third party, gano'n. Ay, ano yun, he or she feels sorry. Oo, he or she feels sorry sa nagawa niya sa'yo. Bakit ginayuma ba yan ng third party kung kaya pinili niya ang third party noon? Mga gano'n. Hindi naman, or kung pinriority niya yung third party, ganun ba? Wala na yung third party. Hindi naman dahil sa ginagawa siya ng third party. Dahil mas attracted siya dun sa third party. Tingnan natin. Oo, mas attracted siya dun sa third party. Noon, kung kaya siguro, kung may option siya noon, yun ang pinili niya, mas attracted siya dun. Pero he or she feels sorry, o naging emotional na din siya dahil sa nagawa niya sa'yo noon. Pero seryoso na daw siya ngayon. As in, seryoso na siya sa'yo ngayon na willing siya maging loyal na sa'yo. Ganon. Na willing na siya maging loyal sa'yo ngayon at mag-release siya, no? Sa'yo. Ayun lang. Kasi kung ano yung nangyari na past, hindi na may pabalik yun. Pag may damage na, yun siguro yun. Kung kaya hinihil ka emotionally kasi nasaktan ka sa nagawa ng person mo na yan. O meron pang ibang tao na kapanakit ng damdamin mo. Ganun. In-embody mo energy ngayon. Nag-heal ka ngayon at pinapalakas yung chakra mo. Nagiging productive din yung isipan mo na makakaisip ka ng mga ideas kung paano ka mamuhay ng abundant. O, kasi may prutas and prosperous. And binabalance and in-open yung chakras mo, ginaground ka, binabalansi, no? Pinapalakas din yung aura mo. Na-rejuvenate ka din. Pero yung devil naman kasi hindi mawawala yan dito sa mundo. Kahit sino lang naman talaga sulsulan yan. Alam niyo naman makapangyarihan din yan sila. Diba? Binigyan ng God ng kapangyarihan yan. Yung mga yan, may power din yan sila. Pero hindi porket may kapangyarihan sila ay may karapatan na silang kontrolin ka. Nasa iyo pa rin yun kung magpa-control ka o hindi. Kung magpasulsul ka o hindi. So, yan. Ano pa ang ini-embody mo energy ngayon? Pag hindi ka pa aware, masusulsulan ka nila. No? Kaya nga, dapat itatak sa isipan na, it's the devil's lie. The Father. You are strong. You are brave. May lion pa dito. You're majestic. You are courageous and stable. Like a father. Matitibay, malalaki yung puno. It's a sign of stability. And ano ka pa? You are strong talaga. It's a sign of strength. You're strong.
stable, number 6 pala to. You feel in harmony with nature with the number 6. You feel relaxed, calm, lalo pagdating sa pag pumupunta ka sa nature, pag nasa outdoors ka, gano'n. And you're grounded. Grounded ko. Gina-grounding ka din ngayon. Hinihil ka pa din. You are confident. May self-esteem ka. At you believe in yourself. You're passionate and so attractive. You look so sexy right now. And good looking. And para bang nakaka-attract na attention. Nakaka-enchant yung looks mo ngayon. Ganon. And ano yung feelings? Tanggalin ko na lang to kasi sa gabal. Ito lang. Ano yung feelings ng person mo na to? Ito ata yung, saan yung main energy nila dito. Yan, dito. Saan ba yung main energy niya dito? Yung Knight of Pentacles. Yan ang kanyang main energy. Ready na mag-commit yan. And positive na maging long-term yung relationship na sisimulan ninyo. Pag nag-take na siya ng risk, pag nakapag-umpisa na kayo, nakapag-start kayo ng relationship. Kung tanggapin mo pa siya. Pero kung hindi mangyari ang gusto niya, di ba? Ano yung feelings ni Knight of Pentacles sa'yo ngayon? Talagang porsigido na mag-effort sa'yo, determinado na mag-effort sa'yo, na mag-put ng hard work, willing siya na mag-work hard para sustentuhan. Kasi seryoso din naman to, magkukumit ka daw eh. Parang ano yung intention na nito, bubuo kayo ng pamilya agad, ano? Tingnan natin. Hindi naman bubuo ng pamilya agad. Pero balak niyang bubuo kayo ng pamilya kasi seryoso naman daw siya eh. Oo, na yun ang umpisa ninyo. Yan ang goal niya. Yan ang gusto niya din, excited din siya. Hindi naman agad, no? Pero yan din ang gusto niya, na bubuo kayo ng pamilya. Kasi seryoso naman siya sa'yo. Na willing siya and yung hindi siya pinipilit, no? Nandun yung willingness niya na mag-work hard just to provide for you and for your children balang araw, ganon. Para sa inyo. Oo, yun na nga yun, guys. Nakapag-umpisa kayo na magsama na bubuo na kayo ng pamilya, willing siyang mag-work hard just to support you and your children. Lalo kung lalaki yan, syempre yung pagbubuo ng pamilya, yung lalaki talaga ang nagtatrabaho, di ba? Kahit saan naman yun. Pag may trabaho yung babae din, maganda kasi dalawa kayo naghanap buhay, di ba? Pero lalaki talaga yung babae na sa bahay lang. O kung madiskarte yung babae, di magnegosyo, ano pa yung pwedeng pagkakitaan. Meron namang mga babae na napaka-responsible din at marunong sa hanap buhay. Lalo kung business-minded, yung mga ganun ba? O, di ba? Lalo kung madiskarte, no? Ayan. At masipag. O. Ano pa ang iniisip ngayon ng person mo na to na si Knight of Pentacles? Pag iniisip ka niya, aasawahin ka,
ang mapangasawa ka, ang mag-provide siya sa inyo, sa'yo. Kasi Knight of Pentacles, maging responsible yan siya. Maging a good provider. Pag-asawa ka na niya. Kasi Knight of Pentacles eh. So ano pa, ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na to na si Knight of Pentacles? Nalilito daw siya. O may nanglilito sa kanya. May nanglilito sa kanya, may mga nang-atake sa kanya para malito siya. Ano yung mga nang-atake sa kanya para malito siya? Fallen angels ba? Hindi. Mga ano yan? Mga tao. Hindi. Mga demonyo na sinent ng devil. Hindi eh. Ano yan? Elemento? Mga elemento to guys. Yun ang lilito sa kanya at elemento. Elemento yan. Bakit? Bakit siya? Kasi ano yan? Inutusan ba ng devil yung mga elemento na yan? Hindi. Hindi naman sa inutusan yan sila. Bakit ayaw ng mga elemento na ma-unite kayo? Oo, ayaw nila. Bakit? May gusto ba sa'yo yung mga elemento? Tingnan natin. May gusto yung elemento sa'yo. Oh, may gusto yung mga elemento sa'yo. Kaya, nililito nila tong person mo. Ginugulo yung isipan. Dinidistract para hindi makapag-take na action sa'yo. Para iba yung pag-focusan ng isip niya. Iba yung gagawin niya. O iba yung isipin niya, o basta mga ganun, dinidistract nila, ginugulo nila, or nililito nila yung person mo. O kaya sabihin nila na si Juan yung nakatadhana sa iyo, yung makatuluyan mo. Hindi yan yung person mo. Hindi yan ang makatuluyan mo, ganun. Nililito daw nila ng mga elemento. Umiiral sa mga elemento na yun yung pagiging selfish, sakim, gahaman kasi gusto ka nila. So, hindi dapat ganun. No? Mali talaga. Talagang umiiral yung selfishness, yung greediness. At hindi kayo bagay ng elemento kasi elemento sila. They have to understand that. Anong klase ng elemento yung nang didistract sa person mo, yung nang lilito sa person mo? Mga engkanto? Hindi. Mga ano yan sila? Mga fairies? Hindi. Mga duwende? Elemento yan, mga duwende. Mga duwende na nasasaktan, heartbroken. May gusto sa iyo mga duwende. Oo, mga duwende na yan. At tao pang nagustuhan. Mga duwende daw guys. Meron din engkanto na kagusto sa iyo. Meron din. At ito ba yung energy na engkanto na kakagusto sa iyo? Hindi, dahil attractive ka daw, ikaw to na attract talaga siya sa iyo. Na nakikita niya na sa'yo ng lahat ba? You're a marriage material. Kaya na-attract sa'yo yung kanto. Mga duwende din. Loko mga duwende, no? Tao yung nagustuhan, no? Yung engkanto din ba nandidistract din? May engkanto din ba na nandidistract dito at nanglilito sa person mo? Meron din? Wala. Mga duwende yung nandidistract sa kanya. Wala ka ng walis. Puspusan. Pamaluin sa puwit. Parang mga bata. And nakita ko yan sa vision ko kasi parang nasa trance state ako nun. Yung duwende yung nakita kong duwende. Parang ano naman sila parang mga bata ba? Pero mga itim yung nakita ko na pumasok sa kwarto ko. Parang mga 5 feet.
Oh, may 5 feet. Hindi 5 feet mataas na yun. Mga ano guys, ba yung paragpat ako. Mga may 1 feet, 2 feet. 1 feet siguro yun. Parang hanggang tuhod, mga ganun katangkad. Duwende siguro yun. Mga itim sila guys. May itim na duwende. Pumasok sa kwarto ko noon. Nakita ako. Nakita ako sa vision ko yung parang translate pa. I-search nyo na lang yung translate. Yun, dun ka nagkaka-vision pag ina-translate, yung parang half tulog ka. Parang ganun ba, pero nakapikit yung mata mo na hindi makagalaw yung ano mo, yung katawan mo. Pero gising hindi gising yung isip mo siguro gising. Siyempre nakapikit yung mata mo niyan. Tulog ka din, pero ina-translate. Yun, doon nagkaka-vision yung tao. Okay, minsan parang nanaginip ka, vision pala yun, no? Basta pag vision, totoo yan siya. Totoong nangyayari yan. Or kaya magkakatotoo. Pero pag panaginip, walang katotohanan yan. Illusion lang yun sa isipan pag panaginip. Iba yung vision. Totoo yun. O nagkakatotoo. Ganon yun. Para silang sa tuhod, ang tuhod ko noon. Parang ganun katangkad Ganun talaga guys. Pero mga itim naman yung may itim. O kaya yung iba, may pandak din, may matangkad na parang abot hanggang tuhod ko yung tangkad. Meron na mas mababa na pandak na mataba, yung isa payat, itim. Parang 3. Nakalimutan ko na kung ilan yun sila Duwende ba yun? Ganun bang duwende? Sa mga nakakakita dyan ng duwende? Sa vision ko lang kasi nakita ko yun Baka nakakita na ka ng duwende? Ano, ganun ba yung duwende? Ganun ba talaga katangkad? Titim nung nakita ko sa vision ko nung pumasok sa kwarto ko. Habang nakatulog ako, nakahiga ako. Comment na lang dyan guys sa may mga alagang duwende kung yun ba talaga. Kung duwende ba talaga yun. Duwende kaya yan lang alam ko. Ang tingin ko duwende yun ano yung nakikita ng person mo sa'yo na hinahangaan niya sa'yo? Anong pagkatao mo na hinahangaan niya sa'yo? You're wise, no? Full of wisdom, or you're wise na alam mo kung ano yung makakasama sa'yo, makaka-harm sa'yo. Yung marunong ka magtimbang-timbang. You gain wisdom dahil sa marunong ka magtimbang-timbang na mabuti ba to o masama? Makakasama ba to sa akin o hindi? Mga ganun ba? Right or wrong? Parang ano pa, alam mo kung ano yung tama sa mali. Alam mo yung nakakasama sa hindi, sa mabuti. Mga ganun ba? Isa yan sa sign na may wisdom ang isang tao. Yung marunong magtimbang-timbang kung mabuti ba to o masama. Kagaya ng yung mag-drugs. Pag wise ang isang tao, hindi yan mag-drugs. Hindi yan inom ng inom. Hindi yan magsusugal. Kasi alam niya, pag nagsugal siya, ang sugal ay maubos yung pera mo dyan, no? At addiction yan, nakaka-addict yan. Ano din yan, trap ng demonyo yan, no? Para mabuyo yung tao sa addiction yan, sa sugal. Ganon din sa drugs, no? Pag wise ka na tao, hindi ka magda-drugs kasi alam mo na masisira yung ulo mo dahil makita mo, nalaman mo na sa iba na madami na nasira yung ulo, nasiraan ng bait.
talaga ka mo. Hindi lang nasira yung ulo ko, hindi nasira ng bait, wala na sa sarili, na wala na talaga sa sarili. Na, ewan ko, demonyo na siguro yung nagsasalita pag nagwawala sila sa daanan. Yun na siguro nagkocontrol doon. Kasi may mga addictions, may demonyo din yan nga eh. Sa katawan nila eh. Sinasapian ng demonyo yan. No? O sinususula ng demonyo. Basta may demonyo yan. Pag may addiction. Yung isang tao. Na katulad ng sa drugs. No? Hindi ka magda-drugs eh kung wise ka. Hindi. Kahit magsugal, ay hindi ka magsusugal dahil alam mo, addiction yan. Makakasama yan sa'yo. Maubos lang pera mo. Ganun. Ganun din sa drugs. O kung ano pa. Yun ang example ko dyan eh. Masisira din ang buhay mo sa drugs. Kasi pag wise ka, you will gain wisdom. No? Nakaka-gain ka o nakaka-acquire ka ng wisdom sa experiences ng iba. Sa kwento ng iba, sa experiences ng iba, basta matotoo ng mga nangyayari. Hindi yung mga kwentuhan lang, mga kwento ng mga sinungaling. You can gain and acquire wisdom sa totoong nangyayari. Totoong experiences ng iba, sa totoong kwento ng iba. And also through your observation din. And sa mga experience mo din sa buhay. And you can also gain wisdom, may profound wisdom. If you can connect with the spirit, angels, na sasagutin nila yung matanong mo or i-guide ka nila. Ayun. Profound wisdom yan. Malaliman na wisdom yan. At meron pa mga profound wisdom na you can observe na hindi maobserba ng iba. Pag wise ka ha. Pag marunong ka mag-acquire ng wisdom. Yun daw ang hinangaan niya sa'yo or believe siya sa'yo dahil dun. Ano pa ang pinaka nagustuhan sa'yo ng person mo na to na si Knight of Pentacles? Anong pinaka nagustuhan sa'yo ng person mo na si Knight of Pentacles? Dalawa. Ay, kasi nakikita niya na mirror ka niya, na may mga similarities kayo, para lang siyang nananalamin ba? Ganun. Nakikita niya yung sarili niya sa'yo, baka may mga similarities kayo. Sa looks, sa ugali, o sa behavior, no? O sa personality, pwede din ganun. Ayan, basta may similarity daw kayo na parang nananalamin lang siya. No? May nakikita niya yung sarili niya sa'yo, parang ganun. O, kasi nakatingin sa salamin. And dahil you are a loyal person. Parang and protective. Na hindi mo siya tatraidorin. Nakita niyo may aso dito. Na parang ka daw aso dito na loyal ka, protective pa, hindi ka traidor, ganon. Na hindi ka mahilig man challenge pati sa iba. Yung hindi ka makipag-compete sa kanya o sa ibang tao. Hindi ganun. Kundi ay, hindi ganun. Na ano daw na, nagfo-focus ka sa path mo. Hindi yung makipag-compete sa ibang tao. Yung
Nafo-focus ka sa mission mo, sa purpose mo, sa path mo, sarili mong buhay, hindi yung makipag-compete at yung mang-challenge ng iba. Kasi yung mga ganong tao na mahilig makipag-compete, mang-challenge sa iba, ay mga ano yun guys, mga foolish yan sila guys. Para bang walang magawa sa buhay. Para gustong patunayan yung sarili sa pakipag-compete sa iba na ewan ko, mga braggart pa, mga yabang lang, mayayabang, mga ganun ba? Mga ganun yun eh. Yun ang pagkaintindi ko dyan eh. Suggestion. Comment down below. Wala tawag yun. So ano pa? Ang you want peace and yung relax ka, calm, healed, and to spend time in nature, yung peaceful yung isipan mo, yung mag-adventure o yung peaceful na buhay, yun ang gusto mo. Ayaw mo ng yung katulad ng mga ginagawa ng mga tao na toxic na nancha-challenge sa iba, na yung mga ginagawa ng mga foolish na mga tao na nancha-challenge sa iba, ang gusto nila makapag-compete, makapagpatas-taasan sa iba, yung mga ganun ba? Yung toxic and foolish, it's a sign of foolishness. Yung mga ganun, dahil wise ka daw, no? Kaya gusto ka niya. At masama yun guys, yung makipag-compete ka ng gusto mo patas-taasan sa iba. And it's a sign of immaturity din pati. Kung na-notice nyo kung immature pa o nung immature pa kayo, compare sa nag-grow na kayo na naging mature na yung isip nyo, ay gusto nyo makipag-compete, makipag-patas-taasan o yung parang ayaw nyo magpatalo sa iba. Gusto nyo kayong mangat. Mayroong mga gusto mas angat pa kayo doon. It's a sign of immaturity also. Yung mga ganun. And foolish. Pag immature, foolish yan, diba? And yun ang mga immature. It's a sign of immaturity. And ano pa? Kayabangan. Anong message ng person mo na to sa'yo ni Knight of Pentacles? I wish things could be different. Yun. Ano pa? Ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan, si Knight of Pentacles. Pentacles. I lost myself for a little while. Yun ang sinasabi niya dyan. So, ano pa? Tama na yan, dalawa lang. Ang kinahangaan niya sa'yo. Na personality mo, pagkatao mo, mahanga siya. May faith ka, or you have a abundance of faith, or may faith ka sa God. Your faith, malaga yun na may pananampalataya kaysa para hindi din pati masulsulan ng mga devil. Kahit sino, sulsulan ng devil pag alam nilang mahina ka. Ganun talaga. Pero pag matibay ka na, hindi ka nila masulsulan. Alam mo na eh. Diba? Lalo kung aware ka na it's their lies. It's the devil's lies. Diba? So, ano pa ang wish ni Knight of Pentacles na maging buhay ninyo, mangyari sa inyo, mga ganun ba? Ano kaya to? Na protected kayo, na malakas yung aura ninyo, yung energetic field na parang umaapoy, na pag lumalapit sa inyo yung mga demonyo,
devil, elemento, mga ganyan. Mga spirits, sunog sila guys, na hindi sila maglapit sa inyo ba. Para hindi kayo mapakailaman, hindi kayo makontrol ng mga yan. At open yung chakras ninyo, malaya kayo na gawin ang gusto niyo kasi walang makapangontrol sa inyo ng mga evil forces, mga ganyan. Pag nag-try sila mangontrol at lumapit at mangialam, sunog sila, ganon. Lusaw. Lusaw sa apoy. Ano pa? Ano pang gusto sabihin sa'yo ng person mo na si Knight of Pentacles? Ano ba to? Upright. Yung 2 of Wands. Palang pa kasi yun eh. In reverse siya guys. In reverse. What's with the 2 of Wands? So, gusto sabihin sa'yo ng person mo na si Knight of Pentacles na yan. Hindi daw natuloy. Hindi nag-succeed. Yung balak niya. Noon napuntahan ka. Oo, nabubuo ng family with you noon dahil may lumandi siguro sa person mo dahil doon. Para bubuo ng family with you. Baka pinangakuan ka na niya noon na magsama kayo, puntahan ka niya, o magsama na nga kayo, kaya pupunta sa'yo, o ipursu ka niya. May goal na yan dati na bubuo kayo ng pamilya kaso na-tempt ng iba. Nagkaroon ng third party. Ayan. Hindi natuloy. Dahil sa third party daw. Dahil sa third party. Dahil sa third party. Ayun. May plano na daw siya noon pero hindi natuloy. Inamin niya na dahil sa third party. Pero wala na sila ng third party. So, nasa iyo kung tanggapin mo pa. Masakit siguro pinagdaanan mo dyan. Dahil pinagpalit ka niya sa third party. Dahil na-attract siya sa third party. Ayan. Tinaken for granted kanya. Pero may plano na siya noon na nabubuo kayo ng pamilya. Na-tempt lang siya ng third party. Nahirap yung ganyang person na natitempt ng third party. Maganda yung sa'yo lang nakafocus. Hindi natitempt. Sabihin niya, tao lang naman ako. Tao nga lang pero hindi mapagkatiwalaan yung gano'n. Diba? Yun ang rason ng mga rationable. Tao lang naman ako eh. Diba? Tao lang ako, human being lang. Nagkakasala, aba. Ay, nako. No one is perfect daw. Nasa'yo. Kung baka gano'n na sabihin sa'yo. No one is perfect. Nasa'yo kung tanggapin mo. At yun pala ang nagawa niya sa'yo. Nasaktan ka dyan ng gusto. Pero hinihil na yung puso mo. Madami ba ang may gusto sa'yo? Tingnan natin Oo, madami may gusto sa'yo. Pero nire-restrict nila yung sarili nila. Pinipigilan nila. Bakit? May gusto sila sa'yo pero pinipigilan nila. Bakit? Of course na
para hindi ka nila i-approach. Pinipigilan nila, nahirapan sila. Pero pinipigilan nila yung sarili nila. Bakit sila nahirapan? Kasi pinipigilan nila yung sarili nila. Bakit? Natakot sila sa'yo? Natakot sila sa'yo. Kasi you're capable. Nakikita nila na capable ka. Lahat na sa'yo, no? Na you're too positive, you're brave. Lahat ng tools meron ka. You're intuitive. You're a manifestor. Basta natakot sila sa'yo. What's with the magician here for more information? Basta natakot daw sila sa'yo. Nasa'yo na nga ang lahat. Baka reject mo lang. Baka reject mo lang at pakita mo lang sa kanila na hindi mo sila kailangan. Ayaw mo sa kanila. You're contented. You're comfortable with your own life. You're contented sa buhay mo. Ayaw mo sa kanila. That's why. Lalo na kung naglalagay ka ng boundary, a healthy boundary. Lalo na kung hindi mo naman talaga sila type. Ay, ano pa? May ganun na tao na hindi lahat ay type, no? Or mapili, choosy. Hindi pwedeng pilitin yung tao kung ayaw, di ba? Ganun lang talaga yun. Hindi porket magustuhan ka ng isang tao, ay magustuhan mo na yung tao na yun. Iba-iba ng type ang tao. Lalo sa pagpili ng maging partner. Hindi porket opposite sex mo siya, magustuhan mo na siya. Hindi porket good looking yan, na nagkakagusto sa'yo, magustuhan mo na maging partner. Di ba? Iba-iba ng type ko siyang tao. Iba-iba ng utak ng tao. Iba-iba ng gusto. Yeah. Meron pang choosy hanggang sa naging matandang binata, matandang dalaga na lang. Sa pagka-choosy. So, ayan guys. Eto na lamang for collective reading. Sa mga babahan po dito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos ni-upload ko at paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nag-resonate sa reading na ito.